detection, flood extent mapping, using Sentinel-1. Dito naman, may similarity, pero for this one, ang focus natin is yung potential landslide detection using the same platform, Google Earth Engine. Okay? Alright, so ready na tayo sa short evaluation for tomorrow, no? Kasi simple lang naman evaluation natin. So, proceed tayo again sa exercise 6B. So, review tayo about landslide mapping. Okay? So, landslide mapping or detection aims to identify locations where ground movement or surface disturbance likely occurred, pwedeng during because of some rain also, rainfall, and other causes. Okay? So, meron tayong defined period before and after. Okay? So, iba po siya, no? We're not predicting kung saan pwede magkaroon ng landslide. Itong activity is saan nagkaroon ng potential landslide after a certain event. Hindi natin pinipredict na magkakaroon ng landslide. So, ito yung sample. Okay? Ito yung example na area. Ito ay sa Hongduan, Ifugao. Okay? So, dito, ito yung mga potential landslide points na nakita namin. Nagkaroon tayo ng download ng pre-event image bago magkaroon ng, say, flooding. Okay? Or ng landslide. Okay? Tapos, post-event, after ng landslide. Same with flooding, sinasubtract natin yung before-after. So, may difference lang kung anong mauna, kung pre-event or post-event. Pero ito yung sample result, yung backscatter din. Of course, we're working with Sentinel-1 ulit. So, yung backscatter change, okay, yung mataas na backscatter change, yun yung potential na landslide map. So, binalidate natin yan with some imagery na detect natin na talagang naka-landslide doon sa area. So, paano siya ginagawa? Yun yung explain natin during our actual exercise. Okay? So, ito yung example 1 natin na per demonstration. So, subset sites in Bunga and Cantagnos by Leyte. Ang event is Typhoon Agaton. Okay? Mid-April to April 2022. Okay? So, yun yung potential trigger ng landslide event. So, may mga articles about that. So, sa activity natin sa demo, pupuntahan natin yung particular area na to na nandito. And sa code natin, automatic, okay, ida-download natin or isa-show natin yung pre-event image. Yan yung ating SAR. Again, VV ulit siya. Okay? So, vertical pa rin siya. Okay? Tapos, after that, may calculation tayo sa code natin to calculate yung backscatter change. Yung mataas, yung backscatter change, yan yung ating potential landslide area. Okay? Tapos, magkaroon tayo ng thresholding para mahiwalay lang. Di ba kanina nag-threshold tayo sa flood, may threshold din for landslide. Okay? Okay, tapos dito naman, instead of the precipitation, we can show yung trend, okay, or yung distribution ng backscatter. Okay? Dito sa change sa backscatter, yung tinitingnan natin is yung mas mataas yung negative change. From negative 2, for example, ang threshold natin is negative 2 pataas. Okay? So proceed tayo agad with exercise 6B. Kindly open your manual kasi may kakopyahin tayo ulit na GE script. Okay? Kindly proceed to page 195, copy nyo yung link, and copy to your browser. So, pag na-copy na, okay, same lang kanina, no? You can input some changes like space para mag-appear yung save as. Wait lang, naglo-load yung akin na copy. Ayan. Or input niyo pala, meron dyan na participant name. Lagay niyo yung participant. For example lang yan. Para magkaroon tayo ng save as and save under your directory. So, meron naman na tayong existing directory, right? So, save nyo dyan. Okay? After that, sa geometry, kindly show or click yung geometry option, geometry imports, para makita natin kung nasaan yung geometry. I-name natin yun, exercise 6B. Pwede kayo maglagay like exercise 6B landslide or landslide lang, pwede naman. Hindi naman tayo strict kasi copy nyo naman yan. Kung ano yung code na gusto nyo or file name na madaling ma-identify yung code. Okay? Tapos, punta tayo sa Leyte. Search na Leyte. Or you can pan if you want. Nabagal yung aking internet. Pangkapan na lang ako. Yan.
sure that naka-show yung geometry imports, hanapin natin yung import natin or geometry natin nasa Leyte area. Ayan. Nasa may City of Baybay area malapit. Zoom in kayo dyan. You can use satellite background para mas kita. Ayan, may yellow dyan. Zoom in kayo dyan. I mean, may polygon dyan. Kasi iba yung kulay sa inyo. Ayan. May polygon dyan sa may City of Baybay, sa may Leyte. Zoom in lang kayo sa area. Ayan. Wait lang natin. Okay. Tapos, yung next step ay nasa page 197 na tayo. Okay, so dito, discuss ko lang yung script na nandyan. So, daanan lang natin to. Okay, so yung first part dito is we define the study area. Nasa number 10 tayo. Line 1, number 10. Okay, we define the study area. So after that, yung may mga areas ay mga line na meron kang bracket, ganyan. Ano naman siya? Parang mga comments lang siya. So, it will not affect our code na run. So, hindi siya mababasa or kasama doon sa processing natin. Okay? So, step 2 natin is we acquire. Yung define the study area is nasa geometry na. Meron na tayong isa. No? Ito na yung ating study area. Second, we acquire the Sentinel-1. Again, same with the flooding methodology. Okay? Define pre-event and post-event time windows. Again, the same. Apply terrain. Ito na yung papasok yung water masking and also terrain masking or slope masking. Then we detect na yung difference ng backscatter between your before and after. Analyze na natin backscatter change, tapos estimate na yung landslide area. Then, may visualize yung results and export yung landslide na nakita natin. So, for example, ito naman yung before and after. Dito lang naman tayo magpapalit. Okay? May naman mamaya may guide. So, ito yung pre-event. Okay? May start and end ng pre-event. Yung post-event, line 57 to 59, yan naman yung post-start and post-end. So, ito yung bagong magka-landslide. Ito yung after ng potential landslide event. Okay? Or yung trigger ng landslide event. Okay? So, again, we're measuring the mean, hindi yung minimum. Okay? Ito number 4, line 67, ito yung mga masking na pwedeng gawin. For example, kung i-remove natin yung threshold na, yung slope threshold ng 5, ibig sabihin, if the slope threshold is set to 5, the analysis will only include backscatter changes in areas wherein slopes are greater than 5 degrees. So, yun yung ating sample dito. Okay? Then, ma-print natin yung histogram table. Then, mga legend na lang to. Okay? Click natin yung run na. Ayan. So, may mga legend dyan, no? Isang legend para sa backscatter change. Isa doon sa Sentinel mismo, yung row mismo, na hindi pa siya na-subtract. Okay? Try natin i-hide muna yung lahat ng layers, no? I-lock natin yung layers, i-hide natin lahat. Okay? Tapos, hide natin yung geometry import para hindi ma-block yung view natin ng color ng ano. I-hide lang natin yung geometry para hindi ma-hide or matakpan yung ating data. Okay? So, start. Pakita natin muna yung pre-event kung may data. Okay? So, ito na yung visualization ng backscatter ng pre-event natin. So, kinulayan lang natin, no? Ito yung kanyang legend. Kinulayan lang natin para mas madaling makita. Okay? So, ito, yung kanya, yung mga mga darker green, okay? Positive yung kanyang backscatter, tapos yung negative 25. Tapos, yung mga blue areas, okay? Or negative values. Then, ito naman yung post-event. Okay? So, nakita natin, merong available na pre-event and post-event. So, we don't need to adjust na yung ating time duration or date duration. Okay? Then, we calculate yung backscatter change. Okay? You can hide na yung dalawa and show yung backscatter. Okay? So dito, sa legend natin, no, yung mga pula, mataas yung negative change doon sa backscatter. Okay? Pag mataas, di ba, nagiging smooth yung surface, bumababa yung backscatter. For example, yung pre-event mo, minus 2 ka lang. After ng landslide, naging minus 5. Okay? Okay, I mean, for example, 5 yung decibel value mo, tapos after event, naging 15. Okay, naging 20, naging minus 20. Nagkaroon ka ng change na
minus 5, or minus 10. So, talagang magiging red yung symbology for that. Okay? So, ito yung potential, pero may mga threshold tayong ini-input. Okay? Example ng threshold dito, makita natin sa table mamaya. Then, ito na yung output natin. Okay? Para makita, load natin yung satellite data para ma-contrast. Okay, so yan yung potential landslide area. Okay, doon sa Leyte area natin na sample data. Okay? So yan yung potential, yung dilaw, na compare namin to sa PILSA generated, nag-match po yung area na to. Okay, so ano naman to? Validated using other data sets po. Okay? Ito po yung kanyang chart. Pinapakita lang yung distribution. So, okay, palakahan ko lang siya ng konti. Ayan. So, para lang lumaki yung chart niya, pag maliit, expand nyo lang to, saka nyo i-click yung run. Kasi, i-adjust nyo yung size based doon sa space mo dyan. Okay. So, ito, yung threshold na greater than, okay, minus 2, okay, so mas malaking change. So, yun yung namamapa niya na potential landslide areas. Okay, itong minus 2, between minus 2 to minus 4, yun yung nakikita natin na mas pula sa ating backscatter change. Okay? So, yun. So, ito yung distribution. So, madami sa areas natin ang konti lang. Okay? Konti lang or mababa lang yung changes. Pero meron din tayong mga pixels na talagang nagkaroon ng greater change of backscatter. Kaya may namapa tayo na potential landslide. Okay? What if gagawin natin sa ibang site? Of course, i-delete muna natin tong geometry, no? So, try natin i-delete. Okay, click lang yan, di ba? Click and delete. Yan. Delete lang natin yon. Tapos, para pumunta tayo sa ibang site, kindly proceed na. Okay? Please proceed to page 203. Okay, 203. Nakita natin, no, yung ating table ng other sites. So, explore natin yan, pero we can try muna one sample together. So, guided din, no? Guided din yung line kung saan papalitan. Konti lang naman yung papalit or ipapalitan na information. We have the pre-event date, post-event date, and yung backscatter threshold na konti lang naman yung differences. So, I think ito yung nagawa natin yung number 1 as demo. Try natin ng sabay-sabay yung item 2. Tapos, gawin nyo yung item 3 mamaya. Or yung iba pang gusto nyo i-try, 3 onwards. Okay? We have number 3 Cebu mamaya sa gagawin nyong individual activity. So, number 2, okay? Gagawa tayo ng new region of interest. Okay? So, instead of hanapin natin to, okay? Instead na maghanap tayo niyan, ang gawin natin, copy natin muna to. Yung coordinate sa baba. So, may guide na tayo. Copy nyo lang yan, highlight and copy. Okay, para mapunta tayo sa center nitong mismong event na to, doon tayo mag-draw ng polygon. Copy. Okay, balik tayo doon sa ating browser. Google Earth Engine. Mag-zoom in lang tayo ng konti kahit saang site para lang pag lumipat tayo sa ibang site, naka-zoom in din tayo. Okay? Zoom in lang kayo any site dyan. Zoom in lang, yan. Ang purpose lang, para pag nag-input tayo ng coordinates, matatransform or malilipat tayo sa coordinate na yon na naka-zoom in. Kasi pag medyo malaki, for example, eto, ganito siya, nag-zoom in tayo sa ibang site, naka-zoom out siya masyado. Okay? Hindi natin sure kung saan tayo magdodraw. Okay? Again, zoom in lang, mga ganyan. Then, paste natin sa search bar yung ating kinapi. Paste. So, dapat may suggested result yan. Pero since mabagal yung internet, wait ko lang yung result. Pag meron ng lumabas sa inyo, click nyo na po yung lumabas na suggested result. May lumabas po sa inyo? Click nyo po. So, sa akin po, mabagal lang yung connection. Click nyo lang po. Ayan. Click nyo yan. Ayan. So, yung nakita nyo, dyan kayong mag-draw. For example, ito, di ba? So, obviously ngayon, obvious naman na medyo may potential sa landslide. Mag-draw tayo ng polygon. Make sure na wala kayong previous polygon, ha? So, may geometry pero walang laman yan kasi nag-delete na tayo. So, click yung rectangle. Draw a rectangle. Eto. Click lang. Tapos, isama natin tong area. Pati yung river area din. Again,
Yan, draw natin yan. Itong region na yan. 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 So pag meron ng ROI, revise nyo na po yung mga dates. Okay? Gawin nyo na po yan. Guided naman po tayo na. Again, nag-draw tayo ng polygon covering this particular area sa may Cantagnos, Baybay, Leyte. Ang sunod na step, i-change yung date sa pre-event and the post-event. Yung threshold, babaan lang ng 0.5, magiging -2, and click run. Gawin nyo na lang po sa, ng sarili. Same event lang pala, no? Kaya ang papalitan lang is yung threshold. Pero check nyo pa rin kung same nga. Hindi ko sure yet. Same lang naman yan. 201, 328, 501, 630. Ang papalitan lang is yung threshold sa line 119. Line 119, gawin ko siyang -2 lang. Kasi nakita na yung changes sa lower threshold or yung default natin usually na 2. Ganun lang, click run lang. Then make sure na i-hide yung geometry. Okay, for this one, since optional kasi yung threshold natin, no? So dito kasi nag-threshold tayo kanina ng 0.5 kasi medyo mataas yung slope ng area natin kanina. Pero pwede natin siyang ibalik sa 0. Sa line 70, gawin natin na 0 lang muna yung threshold per slope. Okay, kasi flat lang naman yung yung area. Okay, pero may trigger kasi hindi siya yung natural lang, no? Hindi siya yung natural na nangyari na mag-a-apply yung threshold. Dito kasi may trigger yung nangyari yung unflooding dito. Landslide dito. Okay, kung tapos na po, alam na natin kung paano, no? Pero since nga di tayo nagpalit ng dates, try na natin yung third item, yung Tinaan in Naga, Cebu. Kasi dyan, talagang magpapalit tayo ng date. Medyo extended yung observation dyan, no? Kasi, during those period, may mga sumunod pa na parang landslide, kaya talagang 2020 na yung ginamit natin. Pero yung actual event is 2018. Okay? Di naman siya bumalik yung cover niya, di naman siya na-retain, di naman bumalik yung natakpan ng soil, kaya naman pwede pa rin gumamit ng later years. So, kindly follow na lang po yung mga nandito na information. Again, nasa page 203 or nasa screen natin. Ito po yung screenshot natin later, yung Tinaan in Naga, Cebu. Same method po, copy nyo po yung coordinates. Mag-zoom in muna, saka i-copy yung coordinates. Mag-zoom in muna doon sa kabila, saka i-copy doon sa search bar yung coordinates. Para naka-zoom in na kayo doon sa suggested na location of potential landslide event. Make sure po na isama yung areas na may potentially may community before. Wait lang po, loading pa yung sample. Okay, di ba po nag-zoom in tayo dyan sa site na yan? So, papalitan nyo yung date, right? Pero yung ROIs natin, involved, isama natin yung particular site na to na potentially may community before. Parang ganun. Sama nyo lang sa square yan, yung part na yan. Sa threshold ay -2 pa rin. Sa slope 0 lang. So by default, 0 lang siya. Okay. So familiar kayo dyan, no? Kasi malapit naman sa inyo. So, malaking news po yan, no? National news po yung nangyari dito na landslide. So may ibang trigger, no? May ibang triggers na ginagawa dyan, quarrying. So kaya nagkaroon ng mas malawak ang landslide. So that's around 2018. So yung nasa table natin, actually may mga dyan, may mga trigger tayong nilista. Yung kanina, tropical storm. Itong Tinaan, heavy rainfall, sinabayan pa ng quarrying operations. Yan. So may mga other examples dito sa ibang site. Pero doon tayo sa local data natin. Yes po, slope po 0. Tapos sa backscatter, yung default natin na -2.
So bakit po? For example kasi dito, di ba? Pag nag-5 tayo, hindi siya kasama. Halos walang result dito sa areas na to. Kasi nga, isama na lang niya yung areas na may higher than 5 degrees yung slope. Dito kasi medyo flat naman yung terrain, pero nga, merong ibang trigger. Pwede rin, of course, kasama din yung trigger from the rainfall or flooding event. So by default, naka-zero lang yan. Optional lang yan in case you want to change or ma-filter out if ever nasa ibang site tayo na kailangan mag-filter ng slope. Okay? So, iikot po kami, no? Titingnan natin kung kung may nakapagmapa na ng potential flooded area. So, kung titingnan natin, no, we're just playing with some data. Pero, of course, yung real na nangyari, marami din yung nasawi during that particular event. You can do the screenshot po if nakita nyo na. However, may time po kasi tayo. So you can try po if you want, ma-master nyo. You can try po mamaya after screenshot and upload. You can try po muna. Pili kayo between 4 to 8. Okay, isa pa. 4 to 8. Okay? Pero again, ito yung main na sample natin kasi Naga siya. I mean, Cebu siya. So kindly screenshot. Mamaya pag nakita na natin kung nasaan. Hindi nag-load sa akin. Wait lang. So, yung image na ginamit natin is 2018 to 2020, no? Pero dito kasi sa Google Earth image, na siya, recent 2026 data na siya, no? So, may chance na may mga areas dyan na di na siya visible ngayon na mukha siyang landslide, pero landslide talaga siya. So, pwedeng nagkaroon na ng change in vegetation, etc. Pero based on our result, ayan yung mga potential na landslide area during that particular or period, okay? May mga site dito, for example, especially yung nasa right side, yan yung mga park na previously community yan. May community dyan sa park na yan. Okay? Yan yung mga talagang naapektuhan ng landslide. Okay? The rest, nakita yung landslide kasi nagkaroon din ng changes dito sa roughness ng mga quarry operations area dito. Okay? So, kindly screenshot kasama po yung ating chart and upload sa ating day 3 folder. Again, as mentioned, you can try at least one more para maging expert talaga tayo sa landslide mapping. You can choose between items 4 to 8. Yan. If ano dyan yung interested kayo. So, ito yung sample kanina. Yung second, yung ID number 2. Eyes on the board po muna. Ito yung sample natin, di ba, yung sa Leyte, Cantagnos. Okay? So, ito yung Google Earth image niya. Okay? Pre the landslide event, no? Makita natin, so may vegetation, malinaw yung vegetation. Tapos halos may cropland tayo dito. Ay, sorry, dito siya kita. Ayan, dito. Yan. So, compare nyo, no? Ito yung before, landslide, after landslide. So, meron tayo ditong, extended dito yung vegetation, may community dyan. Meron kang bare soil, pero cropland, halos. Okay? So, after the particular event, ito, yung halos buong barangay ng Cantagnos, Baybay City, natabunan ng landslide. So, that's 3 years ago. Tama ba yun? So, itong park na to, makita natin, talagang namapa siya as potential landslide area. Kasi lalo na itong area na to. Yan. Kasi dati, vegetation plus community yan. So, yun yung result natin for Cantagnos na confirm natin with some reports. Ito naman yung sa Tinaan in Naga, Cebu. So, makita nyo yung comparison, no? Basta yung part na to, so dati, manipis lang actually yung talagang quarry areas dyan. Pero dahil sa particular landslide, nag-expand yan. So may mga natabunan na communities. Na-detect natin, hindi man lahat, pero mostly of the areas ay na-detect natin with our satellite data. So that's triggered by heavy rainfall and quarrying operations during those time. So ito other sites to. You can try again po yung other sites. Not necessarily yung nasa Davao de Oro. Yeah.